should know it. Cause we are here to teach, we are here to give laughter. You're watching Favorite Talks. We are here to teach, we are here to give laughter. You're watching Favorite Talks. You're watching Favorite Talks. You're watching Favorite Talks. You're watching Favorite Talks. Good day there, viewers. Welcome back to another captivating episode of Fiber Talks, Navigating Web Wonders. I know it's been a while na wala ta nagkatabis because we've been busy lately. Pero karon, I am ecstatic to share something sa inyo ha. Because our topic is very relevant in our industry. I'm your host, Marilyn Ameter, and today, we embark on our journey of knowledge and discovery with an exceptional guest. Join me in giving a warm and enthusiastic welcome to our esteemed guests who bring a wealth of expertise, passion, and innovation to us. Please help me welcome Ms. Izzy Andrade. Hi! Good day, Ms. Izzy. Hello, good day to you. Hello, good day to our viewers. It's so nice to have you here. Oh my God, me So, too. can you share about yourself? Okay, so during my time in this field, I've had the opportunity to delve deeply into expertise aning nga matter. So, ano bitaw akong job is very interested magugkuan mi kay actually sa fiber installation murag kanon na bito siya difficulty especially in pag-insert sa fiber padulong sa duct. Kabantay ka na kay karon to sa underground or sa ato ang mga pag-install sa fiber is needed yun ang mga fiber isulod sa duct. So have you ever wondered nga kung saan pagsulod anang fiber sa duct nga dili ta maglisod? So I'm very fond of innovation, man. Good. Yeah. Okay, so that's your interest. Oh, among na-discover ang air-assisted installation. Oh, that's great. Yeah. So can you tell me more? Okay, so air-assisted installation is the process of installing fiber cables inside the cable duct with the use of blowing equipment. Equipment na siya nga mo blow. Yeah. Oh yeah, na siya pero kana mo gusto nga equipment is mag-blow og air that will help pull the cables. So nanay duha ka buo ka process or methods sa kuan air-assisted installation. Natay gitawag og jetting og blowing. So what's the difference of the... Kanas lang duha, pareha lang blow. Pero ang jetting is kagamit na siya og missile sa end sa cable like sa start daw like kanang jetting more kanang missile mo na mo musurog sa karang mo pull sa cable ba? Oh, okay. Mo na siya ang air nga mo tabang og bira sa fiber para masulod sa cable duct. Well, ang blowing is wala siya missile. Mo na iyang difference. Pero both of them uses blowing equipment, air blowing equipment nga mo kuan sa mga cables. Nagamit sila og hangin. Thank you so much for that information, Ma'am Izzy, no? So, pero asa to pagkabalo nga ready na installan ang cable duct? Kana, that's a good question. Kay actually, dili po na to basta-basta installan ang cable duct na siya defects. Kay that will cause a great problem during installation. So natay gitawag og DIT or duct integrity testing. But of course, aside from ensuring the durability of the duct, we must also consider the root. Kinahanglan po tamang surveillance sa root nga ato ang trabahuan sa air-assisted installation. Need to first i-survey if naabay mga obstacles. And of course, ato pong subayon ang terrain. When we say terrain, kanang surface nga latagan to sa ducts, dapat wala na siya daghang mga rocky obstacles, may ana, then kabaluta o asa na to taoran og coupler, asa na to taoran og mga end caps, o dapat kabaluta asa ang handhole and manhole para diha. So after butang talang nga nakabalo na ta asa i-place ang equipment, asa ilay ang duct, okay na tanan dra mag-test dagta duct integrity testing. Natay tulo ka tests i-undergo para sa DIT. Natay gitawag og air test, sponge test, and mandrel test. Ang air test is ato ang pabulhutan og air ang cable duct. Wala pay cable ha, kato wala pay fiber cable. Ato siyang kuanan og air. At kanang man gud pa maagi is ato ang natanggal ang moist inside the cable duct, ato natanggal ang mga debris naman kanang kabantay mo nang sa cable nga ay kanang equipment nga na ay timer if kato siya nga tatak is matatak sa 0, it means walay problema. Pero if naatoy something nga mo point ang arrow sa something nga numbers, it may problema ang duct and you should do that again.
Next is ang sponge test. Ang sponge test is magamit ta og sponge nga of course 2 times bigger than the internal diameter of the cable duct. But pasabot, dako siya kayang cable duct. Ang sponge mo is medyo dako. Kaya na magud nga instance, mapiit ang sponge, di ba? Pressable man na, makompress na dira, masuksok sa cable duct dira, mas mahinduan niya ang cable duct sa sulod. Ana nga pamaagi. Pero unsa man pagsulod sa sponge, nagbuot ba kayo? Butang na to siya lubricant para modern Mo look. sa pangutana, masulod ba na siya nga dako man. Masulod na! Basta na masulod i-cable na. lubricant. Oo, then kinahanglan na to siya i-set ang equipment og 10 bars. Di ba na ito yung equipment? Ato na siya i-set og 10 bars para lupad, sponge sa ilalom. Ano ang pamagi is makuha ang muling, makuha ang mga bagay-bagay sa ilalom sa duct. Pero pag gawa sa nasa cable duct din, pag subay mo sa sponge kay hugaw kayo, pwede ni mo utruhan. Para para hindot sure siya kayo para. hindot siya. And after that, naana tayo, ito na yung i-implement ang mandrel test. Ang mandrel test is, actually, mura na siya gana, as shown in the picture. So, anong mandrel test? Magamit ta og 40 mm nga mandrel. Pero kung wala kainin ana, pwede ka mag-alternative og 3 meter nga cable. Imong lukoton mo pasulod mo atong cable duct. Para asa man ang mandrel? Kanang mandrel actually viewers are made up of Teflon or nylon. Ana ha? Tapos kung unsa may purpose ana, kana man gud siya is mag-identify whether there is a kinking. Kinking kana murag na lukot-lukot cable duct and naay bending na nahitabo. Kay if naay bend mo, stop mo to siya. Ah, okay. So, ay bend. O, mo na ito sila. Pero if straight lang yung pagdagan, it means walay bending, walay kinking yung nahitabo. And therefore, ang cable duct is ready for installation. And of course, kinahanglan atay mandrel catcher si Tumoy. Nabura ka gipusil lang, ikaw mo salo. Salo ni mong mandrel, nabura ka gipusil. Gahay ka na siya kay, actually, 3 bars. 3 bars ang gamit sa 3 bars nga pressure ang gamit sa blowing equipment pag palusot sa Uy, strong ka, pwede rin yapon ikaw mo sa loob. Pwede rin po kamuto ni mo. Kung Pero strong ay ka na katingalag-malagong yung dire. Kasi wala pa sa'yo kawan. Oo, ito siya ang way para sa pag-test sa cable duct. Kung ready na ba siya installan. Yes. Dahil usa po na mga practices nga nga sundon during installation. Actually, natin gitawag og suggested air installation practices. Okay. Kana mo na yung mga practices nga gi-suggest para successful ang inyong pag-blowing dira sa kuan. Sa fiber! Fiber and gitawag blow. Of course, during the process, dili na to kalimtan ng cable lubricant kay ang kana mo pag-blow good is na ay friction. Then of course, para dili ma-damage ang interior sa cable, need na to og kanang cable lubricant. Actually, I have here a note, no? Kung pila ka liters para sa mga naminaw, no? Actually, normally, a little as 0.25 liters of lubricant is required to coat 2 kilometers of cable duct. So, kung 2 ka kilometers imong cable duct, 0.25 ra ka litro. Pero kung pang mas taas, kamo ni add. I-add na ninyo. Depende sa kuan. Yes, sa katasod. Okay. But, suggested air installation practices, no? Need nato ang DIT results bidaan. Muna itong dumduman. Dapat ato i-test daan ang mga cable ducts. Ay hata mag-install. Ay, nata diri ha. And of course, always measure the cable diameter before jetting. Kana mga diameter ito sa cable. Kung sa siya ka lakda, dapat ato na siya i-measure kay namangutay gitawag og spacer. Kana sa machine na spacer dira. Then dira dapat kuha na siya, dapat tunong na siya na. Kay kung imong spacer dako, then imong cable gamay dili na siya mag-work. Dili ma padayon ang process sa ato ang air assisted. Dili siya ma-fit. And of course, naay one person nga mo control sa reel. Kay di ba kuanam to siya, blowing naman, air assisted naman, installation naman. So naay mag-control sa reel dito sa tumoy katong tig-decoil sa cable. Kabatay ka ng mga decoiler, di ba? Dapat tayo mag-control anak kung patak-ano nimo na siya og unleash ng mga cable dira ay wala magkapakapat tong cable og install mga guba yung tanan. And always secure a communication between the workers. Naay communication between sa tighawid sa rail, sa tigpasulod sa kuan, sa fiber sa cable ducts, ug angga kuan sa blowing equipment. And tsada pod mga viewers, if ang iyong blowing equipment is naay automatic shut off na feature. Kana bang kung kusog na kayo ang hangin, ma-automatic siya off. And of course, ito pong i-assure na dili maglukot-lukot ang mga cable duct during the decoiling process, during the installation process, dili siya maglukot-lukot. And of course, you should also apply lubricants and
ang blowing equipment dapat dili na to pasagdan. Like every week ato siyang i-maintain ang ato yung repair, ato ang kanang hinuan, ato ang atimanon para magdugay. Nagdugay man ang atimanon. And of course, natay dili pwede kalimutan Oh, sama na. ang cable slacks. Nga Ang cable man. slacks, that is the kanang excess, di ba, ang atong lukuton as discussed in the previous discussions nga para natay mabira inay na ay panginahanglan. So actually, unsa gid ay katas dapat ang kuan minimum bend. Okay, ang minimum bend kay dapat ay may bending radius. Dapat naatay minimum bend para dili siya madaot. Actually, ato na siyang ma-solve through having the formula of 10 times outer diameter of the radius. Mathematics 10. Yabot ang mathematics. Yes, and of course, ang cable slacks dapat na siya ka ng maximum length. Dapat 17 meters rin siya. 15 meters for cable slacks and 2 meters for cable splicing. Dili gyud siya pwede wala pa. Dili yun. Dapat sticker Dapat yung dana para sakto siya nga pagkakuan sa mga manholes and handholes. And of course, dapat natay mga cable ties, nga ibutang, mga kuan nga muhawid sa ilalom para dili siya magkakatag-katag. Yes. And of course, aside from 17 meters nga consideration, ato po siyang i-secure with the slack brackets. And of course, dapat dili siya maglukot-lukot and i-coil siya in a clockwise motion. Okay? I-lock siya in a clockwise motion and i-bundle siya according to relevance. Like, namay mga uban, according to relevance means kanang kani siya aham ni siya dapita kani. Dapat i-arrange, dapat organize pud siya sila inside the manholes or handholes. And aside from that, dapat ang pag-route sa mga cable slack is dili maharangan ang cable ducts para smooth ang process. And of course, we have to consider as well na learning the different tools in using or during the air-assisted installation. Natay diri ha, natay gitawag og katong mga recoiler, naapod tay mga cutting tools of course para precise ang pagcut sa mga bagay-bagay. And we have sponge as stated earlier, we have mandrel, and we have deburr. Ang deburr, o ikisig yung deburr. Ang sama ng deburr. Muna siya kita hilakat. Muna siya og sa kuan para papel dilihan ito nga mo finish sa surface kay basig na ay mga dapat basig na ay mga rough surfaces nga kakuan sa pagcut. So dapat na i-deburr para masinaw siya para even ang everything. Para safe ang pagcoupling rather. Oo, then natay couplers of course and end caps. And that's all for air-assisted installation actually. Mao to siya tanan. Thank you so much for joining us today, Miss AZ. And thank you so much for sharing your expertise about this topic. I hope our viewers have learned so many things about the Air-assisted installation. air-assisted installation. Yes. So, I hope you have learned something. Bye! Hindi ko alam mo. Pero ayun, ito nga lang bilang Wala pa sa inyo. Dayon. Dayon. Ano mo? Action! Good day there, viewers. Welcome back to another Steam. Steam Express. Please help me welcome Miss Izzy Andrade. Basalan. Action! Good day, Miss Izzy. Blow up! Action! Thank you so much, Miss Izzy. Miss Steve. Action! And of course, aside from action, gataw sa daan. Ano ba sabi niyo? Dugay na mas prepare ato ang ikanang hinuan ato ang atimanod para magdugay. Nagdugay mo na ito ano ka? Kaya po. Action, sige. Sorry ko. Oo, ginito siya ang way para sa pagtayo. Sabihin mo, Til. Ulay. Kung saan ito pagkabalong nga, ready na i-installan ang... Wala lagi. Wala sila dito. Action. Bilang mo, balik na rin. Pagkakita ko ba? Gawin mo, baba. Action. Thank you so much, Miss Izzy, for sharing this information.